Magandang gabi po sa inyo lahat, mga minamahal kong mga tagapakinig ng salita ng Diyos. Magandang gabi po. God bless po sa inyo lahat, sa lahat ng mga nakikinig at makikinig pa ng salita ng Diyos. Dalangin ko po, Panginoon. Sandali po tayong lumapit sa ating Diyos. Ama naming Diyos na nasa langit, at nabayan mo kami ng iyong banal na Espiritu. Ipuin mo ang mga taong makikinig ng iyong banal na salita. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasalang nagawa, maging sa mga pagkukulang namin sa isip, salita at sa gawa, upang maging kalugod-lugod kami sa harapan mo. Nang marinig mo ang aming panalangin, at ito'y tumimo sa aming mga puso't isipan, na patuloy na magbago kami, magbago po ang mga taong gumagawa ng hindi mabuti. Ang ating pong salamat po, Ama na nasa langit, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong topic sa ngayon ay ang huling pahayag ng Diyos para sa mga tao upang magbago. So marami nang nakarinig ng salita ng Diyos sa atin sa Apokalipsis o pahayag, sa mga naghahayag ng mabuting balita upang mabuksan ang kanilang espiritual na kaisipan. Mababasa po natin ito sa pahayag 14, 15 at 16, ang mga salot na mararanasan ng mga taong may iwan sa huling panahon o may iwan sa pagdating ng rapture. Mga taong may tatak ng halimaw na maaaring maligtas pa sila kung sila ay tumalikod sa kanilang mga kasalanan, tumigil sa pagsamba sa halimaw at magpakumbaba at humingi ng tawad sa ating Diyos. So, maaaring maligtas pa po sila dito dahil ang mensahe po ng ating Diyos na kanyang ipinahayag sa anghel at kay Juan na maaaring na dapat po magsisi sila dapat. Kung sila ay magsisi at ay patawarin po sila ng ating Diyos at magpakumbaba sila. So, napakalagim po ang mangyayaring ito sa buong mundo na ipinabatid na sa atin ng Diyos, na dapat nating paniwalaan ito dahil ito'y nanggaling mismo sa ating Diyos. Ang mga huling salot ng Diyos ay sobrang paghihirap na mararanasan ng mga tao. Ito po ay sa huling panahon, sa pahayag po sa Apocalypse. Nandyan na yung magiging dugo ang dagat, ang mga ilog, papait. Masusunog ang mga tao sa matinding init ng araw. Magkakaroon ng mahapding sugat at pigsa na nakakapandiri. At upang magkaroon tayo ng takot sa Diyos at nang hindi na natin maranasan ang mga salot na darating. Sana po ay bigyan natin ng pansin ang mga bagay na ito. Magsimula po tayong magsisi, tumalikod sa ating mga kasalanan habang may panahon pa bago dumating ang mga salot na ito at bago dumating din po ang Panginoong Hesus. Magkaroon po tayo ng panahon sa ating Diyos. Manalangin 5 beses sa isang araw. Magbasa ng Biblia araw at gabi. Magbago na po tayo ng pag-iisip. Maging malapit po tayo sa ating Diyos. Mahalin po natin siya. Lapitan natin palagi. Sambahin at pasalamatan lagi ang ating Diyos. Maging mapagpakumbaba po tayo. Marunong tumulong sa ating kapwa at magmahal. Alisin na natin ang pagiging makasarili, mapagmataas, pagiging sakim, at iwasan ang masasamang salita.
Sa halip, magsalita tayo ng may kabanalan, pagmamahal at kapayapaan na may pananalig kay Jesus. Huwag nang magnakaw o mag-isip ng masama. Iwasan po ang mga bisyo tulad ng pag-inom ng alak, paninigarilyo, pagsusugal. Makabubuti sa isang tao ang walang bisyo dahil magiging healthy ang ating mga katawan. Anumang lumalabis ay nakasasama. Siyempre, ang mga walang bisyo ay hindi lang magiging healthy, kundi hahaba pa ang buhay. At tulad ng may pananalig kay Jesus, ay hahaba ang buhay. Iingatan niya at pagpapalain pa. Maging matapat po tayo sa lahat. Huwag na po tayo magsisinungaling dahil walang makakapasok sa kaharian ng Diyos ang mga sinungaling. Iwasan ang sobrang paglalaro, maging online o offline. Ang sobrang pag-social media tulad ng FB, YouTube, Instagram o ano pa mang social media, magkaroon po tayo ng panahon palagi sa ating Diyos at matakot po tayo sa Kanya. Naway makita sa ating buhay ang pagiging banal at matuwid. Magsimula na po tayo sa panibagong buhay ng may tunay na pagmamahal at pananalig kay Jesus. Minamahal po ng ating Diyos ang mga gumagawa ng mabuti, mga sumusunod sa Kanya, at kailanman ay hindi niya malilimutan ito. Alam ng Diyos kung bukal sa loob ang ating mga ginagawang mabuti. Kung tayo ay sumasamba sa Kanya at hindi sa iba o sa tao lamang, at kailangan malaman ang katotohanan ng isang tao na nakalagay o nakatala sa banal na aklat ng Diyos na walang iba kundi ang Biblia. Dito po mabubuksan ang ating kaisipan o espiritual na kaisipan sa mga nakasulat sa Biblia tungkol po kay Jesus at sa pamamagitan ng banal na Espiritu na matatanggap ng isang tao ay masusunod na niya ang Diyos Ama na gumawa ng lahat ng langit at lupa na magiging mapalad siya habang nabubuhay. Dahil ang Diyos ang magpo-provide ng kanyang pangangailangan, mag-iingat at magpapahaba ng kanyang buhay. So kaya, ingatan po natin mabuti ang ating mga narinig. Unawain po natin at yakapin ang salita ng ating Diyos. So yun lang po ang ating pahayag sa araw na ito. Sa oras na ito, patnubayan po kayo ng Diyos na nasa langit. Hipuin niya po ang inyong mga puso't isipan. Dahil sa huling panahon, uling pahayag po ng ating Diyos ito para sa mga tao upang magbago. Naway nagkaroon po kayo ng tamang kaalaman sa aking pagbabahagi, sa aking ibinahagi tungkol kay Jesus at sa Diyos na nasa langit. Sa Kanya lamang po ang tunay na pagsamba sa nag-iisang Diyos na siyang una at ang wakas, ang Alpha at ang Omega. Maraming salamat po sa gabing ito. Pagpalain po kayo ng Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. God bless po. Ingat po palagi. God bless.